Tangina, yumaman nga sila, pero squatter pa rin sila. Gets mo ba? Witty Matcha. 29 anyos na lalaki. Hulikam! Na nag-uuwi ng 13 anyos na babae? Mina, what's up? Of course, every season, pwede mong ipusta ang iyong non-existent savings na 100% guaranteed mayroong isekai anime na ilalabas. At this point kasi pumapantay na ang mga isekai fans sa pinakagatas na gatas ng fanbase. Though I personally think na wala pa rin tatalo sa mga Swifties. Anyway, isekai anime ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang A Salad Bowl of Eccentrics. Anime ito from Spring 2024. Tungkol ito sa isang detective na naka-encounter ng isang prinsesa na may magical abilities at galing pa ito sa ibang mundo. So, simulan natin ang kwento. Habang nakikipaglaban ng kanyang tapat na female knight, sinabihan niya ang prinsesa na mauna na itong tumakas para sa sarili nitong kaligtasan. Sa dulo ng bangin, makikita dito ang isang portal. Patungo ito sa ibang mundo. Dahil wala na siyang no choice, tumalo ng prinsesa sa portal na yon. Sa kabilang mundo, dito niya na-meet si Sosuke Kaburaya. As we know, sa mga ganitong isekai anime, almost mandatory yung meron tayong napaka-generic na male MC. But even for me, I think this is too much. I bet hindi nga nag-register sa utak nyo yung pangalan niya. In defense kay Kirito, at least catchy yung pangalan niya compared naman dito. So let me repeat, ang pangalan niya ay Sosuke Kubaraya, or mas bagay siyang tawaging Sosuke dahil sa gagawin niya. Balik tayo. Habang ginagawa ni Sosuke ang kanyang trabaho bilang isang detective, bumukas ang isang portal sa kanyang harapan at dito lumabas ang prinsesang si Sarah. No direct, hindi yan. Okay, good. Si Sarah ay isang 13 years old na prinsesa mula sa another world. Sa pagkakabagsak niya, nasugatan itong si Sosuke. Kinumot niya ito at sila ay nagpunta sa isang park. Dito niya ipinakilala ang sarili niya at hindi lang siya nagpakilala. Pinakita pa niya ng bongga kung sino siya. Pinasabog niya ang isang dome climber. I bet ngayon nang nalaman kung ano ang tawag doon. Sa takot ni Sosuke na huliin sila ng mga pulis, inuwi niya si Sarah sa kanyang bahay. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Kung nagtataka kayo kung ano yung tinutukoy ko, unang-una para sa mga nanonood ito, huwag kayo mag-uwi ng isang underage or else gusto niyo mapanood kayo kay Raffy Tulfo. Anyway, wala namang bad intentions itong si Sosuke kay Sarah. In fact, after nito kumain, ay sinubukan niya itong paalisin. Pero dahil naging saksi si Sosuke sa magic abilities ni Sarah as security method, dapat niyang alisan ng memory si Sosuke. Pero since first time itong gagawin ni Sarah, may malaking possibility na ultimo paglalakad ay makakalimutan ni Sosuke. In short, magiging disabled siya. Kaya, no choice si Sosuke kundi patirahin si Sarah sa kanyang bahay. Very likable at funny na mga characters dito sa A Salad Bowl of Eccentrics. So, if you're looking for something to watch para matawa or mag-chill, feeling ko perfect itong anime na to. As long wala akong malalaman na sa manga or light novel nito, kung meron man, isa kaduluduluhan, sila pala ang magkakatuluyan. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Tingin nyo, maniniwala ba ang mga pulis pag sinabi ng isang lalaking 29 years old na tinakot siya ng 13 years old na babae? Comment your answers. With that, well, yun lang. Shoutout nga pala sa Anime Angas para sa kanilang 2nd anniversary. Kung naghahanap kayo ng Discord server na matatambayan o makakakwentuhan tungkol sa mga hot takes nyo about anime, like for example, mid nga ba ang JJK o deserve ba talaga mag number 1 ng free rent? Feel free to join Anime Angas. Nasa description yung invite link. Check nyo rin yung mga VTuber friends ko sa Witty Matcha. Thank you for watching this video.